Hello mga manay and welcome back dito sa ating kusina. At dahil nga palapit na ang summer, ano ba yung mga nauusong pagkain? 'Di ba yung mga malalamig, matatamis na talagang yung papawi sa init ng ating katawan o 'di ba? At dahil nga nauuso 'yan, kaya naman eto nag-request sa mga bata ng Cathedral Window Jelly na madali lang sundan. Pwede nyo rin pong pagkakitaan. Bali dito, ang una kong gagawin ay magpapakulo ako ng 800 ml ng tubig dahil magluluto ako ng sago. Kasi dito sa gagawin natin para sa akin, optional naman to pero mas gusto ko siya ng may sago. Then lulutuan natin siya ng ating tapioca na 1/3 cup. Yung maliliit lang na sago yung gagamitin ko para naman mabilis ko siyang mapalambot o maluto. Then pagkatapos kong haluin, hinaan ko lang yung apoy para hindi siya mabigla. At syempre, di ba? Sayang naman. Then tatakpan natin yan. Then a few minutes, kapag nakikita ninyo na, ayan, nasa 50% na siya ng pagkakaluto, papatayin ko na yung apoy. Then ito po ay akin na lang itong tatakpan para as in maluto siya sa init ng tubig. Then hahayaan ko po yan. Tsaka natin yan balikan mamaya. At habang hinihintay natin na maluto ng 100% yung ating sago, dito naman gagawa tayo ng dalawang kulay ng gulaman. So, yun lang yung available ko rito eh. Meron ako rito 2 liters ng tubig, tapos naglagay ako ng 1 and 1/2 cup ng puting asukal. Then, hahaluin ko lamang po ito para ma-dissolve ng maayos yung sugar natin. Then, pagkatapos niyan, tatakpan ko, hintayin ko lamang na kumulo. At once na kumukulo na, so haluin ko muna ulit. Ito po ay hahanguin na natin tapos hahatiin natin sa dalawa. So nalagay ko na siya sa dalawang malaking bowl. So dito maglalagay tayo ng isang pakete ng kulay green na jelly gulaman. Tapos maglalagay ako ng dalawang takip ng ating buko pandan. Gamit ko ay yung Flavorade ng Bakersfield. Then mix lang natin. Then yung isa, ang gagawin ko naman ay maglalagay ako ng isang pakete na kulay red naman na gulaman. Ayan, tapos habang nilalagay nyo, kailangan haluin nyo na para maiwasan yung buo-buo. Then pagka-mix natin, ganun din, gagamit naman ako rito ng strawberry flavorade ng Bakersfield. Bale, ang kutumbas ng dalawang takip na nilalagay ko is 1 and 1/2 teaspoon na flavorade para yung ating gulaman. Meron na siyang flavored habang tinitikman natin. Meron tayong buko pandan at strawberry flavor. So dito, set aside muna natin yan kasi may papakita ko sa inyo na hulmahan. Ito na order ko lang to online mga manay. Ang cute kasi mga bilog siya. So, parang magiging malalaking sago yung ating gulaman. Pero ito ay optional ha. Kung wala kayo neto sa bahay, kahit nasa isang pan lang, square pan, doon nyo na lang palamigin yung gulaman ninyo. Pero dahil meron nga tayo neto, yan, gagandahan ko. Ayan, inartihan. So, maglalagay tayo sa ating hulmahan, tas ganito lang yan, ilulubog natin. Kapag tingin nyo parang hindi pa napupuno, magdadagdag lang tayo ulit. Tapos, dahan-dahan natin ilubog. Ngayon, yung mga nakikita ninyo na umaapaw na gulaman, napaka-simple lang. Gagawin natin yan. Palabasin natin yan lahat para naman hindi masayang. Tapos, tatanggalin ulit natin yung takip. Tanggalin natin yung sumobra. Ayan, i-press lang natin ng ganito. Ganyan lang kadali. So, pwede kayong gumamit ng ibang hulmahan na kung anong meron dyan sa kusina ninyo, gamitin ninyo. Then, once na okay na, ayan, maglalagay ulit ako sa isa pa. Ang cute lang nito, pwedeng-pwede rin 'tong gamitin sa mga alam ko sa mga coffee jelly, o 'di ba? Or kung gusto niyo makagawa ng iba't ibang kulay na gulaman, pwedeng-pwede rin. Or popsicle chocolate, pwede rin 'yan. So 'yan, ganyan lang kadali. Tapos i-set aside lang natin 'yan para mapalamig natin. Dahil tatlo lang yung hulmahan ko, kaya naman itong isa kulay green na lang para naman maiba. Ayan, yung ating buko pandan. Tapos tatakpan ulit natin. Then, iset aside na natin para lumamig. Itong mga natira, dito ko na lang to palalamigin. Tapos, mamaya, ikakat ko na lang siya ng maliliit. Then, ngayon, pakalipas po ang 30 minutes. Kasi meron pa akong ginawa. Ay, nakita ninyo, di ba? Ang cute. Parang kala mo mga jollen. Ayan, ito na yung ating gulaman. Mga bilog-bilog na talaga sila. So, kakailanganin natin tong tanggalin dito. Ilagay natin sa isang malaking lagayan para naman mamaya makapag-arrange na tayo.
Again ha, optional lang 'to, pero pinakita ko sa inyo kasi natuwa ako dito sa in-order ko. Pero sa mga magtatanong nito, ilalagay ko po yung link sa aking description box sa baba sa mga gustong mag-try nito. Ayan, para yung mga bata ma-e-enjoy talaga nila. Lalo na kung gagawa rin kayo ng buko pandan, gulaman, tas ganito yung, kumbaga shape ng ating, gulaman imbes na pakat na into square, yung ganito bilog-bilog, 'di ba ang gandang tignan? So, okay na. Gagamit naman tayo dito ng aking, ayan, yung tab natin. Tapos yung sago natin dahil luto na at napalamig na natin. Ayan. Gusto ko sa sago yung makunat-kunat. Hindi ko siya ino-overcook kasi ayoko ng pag sobrang luto yung sago, di ba? Malata. So, ito yung ma-chewy-chewy. Yun yung gusto ko. So, maglalagay lang ako ng 2 kutsara o 2 tablespoon, tapos ayan, lagyan lang natin ng mga gulaman. So, nasa inyo kung gaano karaming gulaman yung gusto nyo. Next natin, yung ating white jelly. So, ito yung magpapakreamy. Naglagay ako ng 600 ml ng tubig, 400 ml ng evaporated milk. Tapos, naglagay ako ng 1.5 pakete ng unflavored gulaman. So, nakalagay naman po dyan sa screen yung complete recipe para po mag-guide kayo. Then, once na umiinit na, nag-additional ako ng 1 liter ng evaporated milk. Then, mix lang natin. Tapos dito, ang gagamitin kong pampatamis ay condensed milk. So, kung wala kayong condensed milk, wait, tanggalin natin yung dumi. Pwede naman po ang white sugar. So, white sugar, pwede po yun. Sa condensed milk, ang ginamit ko rito is yung isang lata na 390 ml. Then, halu-haluin lang natin. So, hindi naman to kailangan pakuluin ng todo. Basta lang matunaw yung ating gulaman ay pwede na yon. Then, once na okay na, pwede na natin tong hanguin dito at magre-ready na tayo para ilagay natin sa ating mga pan. At dahil nga may sobra pa tayo ditong sago, gulaman, so maglalagay din ako rito sa size 4 na round pan. Ito yung ginagamit ko sa, ang tawag dito, minimalist cake ko na maliliit. Ayan. So, naglagay ako ng mga sago para naman syempre hindi sayang, di ba? Para sa mga bata, kapag kukut-kutin, napakasarap nitong kainin pagkatapos kumain ng mga, alam mo yun, yung mga malalansa, isda. Ang sarap kumain ng matamis, lalo ngayon ang init ng panahon, di ba? Kapag malamig to, ang sarap kainin. So, yan, nakapaglagay ako ng sago at ng ating gulaman. So, pwede nyong itodo yan kung hanggang saan gusto nyo. Karami yung gulaman na gusto nyong ilagay. Then, ito na. Magbubuhos na tayo dahan-dahan ng ating white gulaman. Ganyan lang. So, pwede nyo sukatin. Depende sa inyo kung gaano karami yung gusto nyong ilagay. Mas mainam kailangan yung sakto lang. Then, hayaan natin yun na lumamig. Dito naman tayo sa mga tub na lalagyan natin. So, mas mainam po na palalamigin nyo ng konti yung gulaman ninyo bago nyo ilagay ha, para hindi naman po maluto yung inyong tab. So pagkatapos ko maglagay ng white gulaman, naglagay ako ng mga chinat ko na green gulaman, red gulaman. So nasa inyo na yan mga manay, alam ko creative naman kayo, sa tagal ba naman nating nagsama na eh. Huling-huli nyo na kung paano natin papagandahin yung ating mga pwedeng ibenta, lalo na ngayon na summer na. At dahil nga hindi ako makapaghintay, eto hindi ko na pinalamig. Tinikman ko na talaga. Kasi nagki-crave talaga ako dito. Grabe, yung lasa niya, alam mo yung parang kang kumakain ng, yung texture niya, parang kumakain ng taho. Ang creamy, tapos yung lasa, dahil magatas nga, talagang panalong-panalo. At ayun na nga mga manay, hanggang dito na lamang itong ating dessert na recipe na pwede nyong matutunan. Muli ako ang inyong madiskarting nanay. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod. Paalam!